الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله التي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد, ang lahat ng papuri ay para sa Allah lamang. Pinupuri natin siya at nasasalamatan at tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala, paglabag ng mga pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay nagpapakupko, humihingi ng patnubay sa ating mga pagkakamali, sa ating mga nasasamang mga gawa. Ang sino mang patnubayan ng Allah ay walang sino mang makapagliligaw sa Kanya, at ang sino mang hayaang maligaw ng Allah ay walang sino mang makapagpapatnubay sa Kanya. At ako'y sumasaksi na walang ibang tunay ni Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi rin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at sugo ng Allah, ang huling sugo na isinugo niya sa lahat ng katauhan. Ang sabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga naniniwala, o kayong mga Muslim, kayong may takot sa Allah, katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot. Huwag niyong hayaan na datnan kayo ng kamatayan na kayo ay hindi mga Muslim, na kayo ay hindi nagpapasakop, hindi tumatalima sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin ng Allah, o sangkatauhan, Musliman o hindi Muslim, pinapaallahan ng Allah, katakutan ninyo ang iyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo mula sa isang tao, mula kay Adan
At mula sa kanya, nilikha niya ang kanyang asawa na si Eva. At mula sa kanilang dalawa, nagmula ang karamihan, kalalakihan at kababaihan, ang sangkatauhan. Katakutan ninyo ang Allah na siyang hinihingan ninyo ng inyong mga karapatan. Huwag niyong puputulin ang ugnayan ng sinapupunan, ng ugnayan ng pagkakamag-anakan, sapagkat ang Allah ay lagi na sa inyo nakamasid. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, o kayong mga Muslim, o kayong may takot sa Allah. Katakutan ninyo ang Allah, magsalita lamang kayo ng makatotohanan. Upang nang sa ganon, ay dalisayin ng Allah, itituwid ng Allah ang inyong mga gawa sa sino mang sumunod sa kanyang sa Allah at sa kanyang sugo, ay katotohanan, makakamit niya ang tunay na tagumpay. Ang pinaka kapagkakatiwalaang salita, ang salitang mapapanaligan, ay ang aklat ng Allah at yan ang banal na Quran. At ang pinakatumpak na gabay para masamba mo ng tumpak, ng tama ang iyong Panginoon ay ang gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang sunnah. Ang pinakamasama sa lahat ay ang pagdaragdag sa relihiyon ng Allah, pagdaragdag sa relihiyon ng Islam. Ito ang tinatawag na bid'ah. At ang bid'ah, ito ay kaligawan at ito ang daan patungo sa impyerno. At ang mga sumusunod. Mga minamahal ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gusto ko pong talakay, ibahagi sa inyo yung tinatawag na rahma, yung habab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano ba natin kailangan ng awa sa panahon natin ngayon? Itong panahon natin na ito ay para ba nasisilbing gubat na kinakain nito ang bawat parte nito, na nagiging dahilan ng pag-usbong ng mga gera, na nagpapatulo ng inosenteng dugo, nagpapahirap sa mga taong mahihina, at nagdudulot ng kasamaan sa isipan ng karamihan upang gumawa ng karumal-dumal na bagay. Mga tao na nasisiraan sa isa't isa. Ang mga mayayaman ay lalong yumayaman at ang mahihirap ay lalong humihirap. Ay parang maliliit na bagay na lamang na inaapak-apakan na wala na lamang ng mga mayayaman. Panahon kung saan hindi pinapahalagahan ang ugaling dapat taglayin ng isang tao. Wala nang silbi ang isang tao maliban na lamang na kailangan siya. Panahon kung saan kinakain ng isang tao ng kanyang kaalaman dahil sa pagmamalaki hanggang sa kanyang naisip na ang lahat dito sa mundo ay kayang-kaya niyang makuha. Hindi nagpapakumbaba sa mga mabababang uri ng tao. Hindi na pinapansin ang karapatan ng mga kapuspalad at ginawa pa silang biktima ng kasamaan. Gaano ba natin kailangan ang awa sa panahon natin ngayon? Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa panahon at lugar na ito, at siya ang may pinakamaawain na katangian hanggang sa tinawag niya ang kanyang sarili ang pinakamaawain, ang pinakamahabagi. Dalawang katangian na bukod-tangi ng Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ja'alallahu rahmah mi'atan juz'in fa'amsik indahu tis'atan tis'ina jasa'an wa ansala fil ardi jasa'an wahida. Ginawang 100 bahagi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang awa, at hinawakan o kinuha ng Allah ang 99 na bahagi nito at ibinaba ng Allah sa kalupaan ang isang bahagi ng kanyang rahmah. Kahit sa anong klaseng nilikha, makikita natin ang awa at habab sa pagitan ng bawat isa. Maliban na lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala pa rin ang pinaka nagtataglay ng sobrang pagkakaroon ng awa at habab. Naiulat ni Omar na anak ni Khattab, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bihag mula sa digmaan at mula